Mga kapuso, isa sa mga asset ng ating bansa pagdating sa lakas paggawa ay ang mga OFW at marami sa atin ang may kamag-anak o kakilala na kumakayod sa ibang bansa. Kaya marapat lamang na bigyan sila ng ayuda, proteksyon at pangangalaga ng gobyerno. At yan po ang tatalakayin natin ngayong umaga kasamang Officer in Charge ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1, si Sir Gerardo Jerry Rimorin. Good morning, Sir Jerry, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes, good morning, Miss Joanne and mga kapuso. Magandang umaga po. Oo, ang unang tanong ko, Sir Jerry, actually parang bihira lang itong malaman ng publiko. Meron palang calamity assistance na ibinibigay ang OWA, especially dun sa mga nag-declare ng state of calamity. Kumusta po ang pagproseso dito, Sir Jerry? Yes, Miss Joanne, yung Calamity Assistance Program ng OWA ay isang programa lang ng OWA. Hindi lang yon, meron din po kami mga repatriation, reintegration, workers welfare assistance, nandyan din yung social benefits, nandyan din yung education and training benefits. Pero at this time, since katatapos lang ng Bagyo Egay and affected po ang Region 1, meron po tayong calamity assistance, and this is ang pag-file nito, ang pag-process nito is online. In fact, the province of Ilocos Norte, the whole province of Ilocos Sur, and 2 LGUs from the province of La Union, and 8 municipalities from the province of Pangasinan. Sila po yung mabibigyan natin ng calamity assistance payout. Nagbibigay po ang OWA ng 3,000 para sa mga active OFWs. Okay. So, importante na active OFW. Yes, ma'am. Yes, Miss Joanne. Oo. Alam naman natin, Sir Jerry, na ang mga OFW ang lifeblood ng ating bansa because of their remittances and their contribution para maging matatag itong ekonomiya ng ating bansa. Paano po sila natutulungan? Lalo't meron tayong mga satellite offices, Sir Jerry. Yes. Lahat ng mga OFWs and their families, pag may problema sila, may mga inquiry sila, may mga request sila, they just proceed to our satellite offices. In fact, we have three satellite offices dito sa Pangasinan. We have one in Urdaneta, CB Mall. Second, we have one in Alaminos. Then number 3, dito po sa Dagupan City. Yan. And lahat po ng mga programa po ng OWA in terms of livelihood, sa mga distress, pag nagkasakit, lahat yan ay inaasikaso po namin sila. In fact, may mandato kami na OWA Cares, OWA Act Pass. Kaya ganyan. At sa mga LGU, Sir Jerry, meron din tayong mga help desk doon, OFW yes, help desk. in fact, we have, I think we are the only region that we have 100% OFW help desk in the Philippines. Okay. And yan ang pinagmamalaki namin sa OWA Region 1. So lahat ng mga LGUs dito sa Region 1, meron po tayong partners. We call them migrant desk officers. And sila po yung partners natin sa municipality kung saan we capacitate them, we give them training para ma-update ang mga programs and services para ma-avail ng ating mga OFWs and their families in their locality. Oo, dito rin tumatakbo normally yung mga kamag-anak na gusto nang pauwiin dahil minamaltrato itong kanilang mga kaanak doon sa ibang bansa. Marami kasi sa ating mga kababayan ang hindi alam kung saan lalapit, Sir Jerry. Yes, so in fact, yan po yung isa pang assistance ng OWA, yung repatriation, yung mga welfare assistance program kung saan ang mga namaltrato, mga distress OFWs natin ay tinutulungan po ng aming ahensya. Ang aming administrator po pala, ang aming administrator si Arnel Ignacio. Sir, good morning. Okay. Speaking of legal assistance naman tayo, Sir Jerry, paano po ang proseso dito? Or same rin ba ito doon sa migrant offices na nandun sa LGU? Sa legal assistance naman, ay although ito po yung sa DMW o the Department of Migrant Workers, pero meron din po kaming legal assistance sa main office. In fact, sa regional office, we just refer kung may mga nangangailangan ng legal matters or legal assistance, inquiry, doon po namin nire-refer sa head office, including the Department of Migrant Workers, which is our mother agency now. Dati, ang mother agency namin is the Department of Labor and Employment, but now, DMW na kami. Oo. Sir, kamakailan ay ipinatayo rin ang OFW Hospital in San Fernando City, Pampanga.
Kumusta ito? Dahil kung matatandaan natin, Sir Jerry, merong po narito ang Senate Committee on Migrant Workers na hindi raw nagagamit. Yan ang nakita natin sa TV, naging news yan. Pero yung OFW Hospital na bago lang yan sa tao, ay ang growth po ng OWA dito sa Region 1 ay referral system lang po kami. Ito yung mga active OFWs na maka-avail up to 50,000. And then, since hindi pa kompleto kasi yung machines and so lahat ng mga equipments, ganon, ay hopefully Ma-utilize. Yes, ma-utilize. Oo. So, referral system lang kami. Kung may mga nangangailangan ng serbisyo para sa OFW Hospital from Region 1, from Pangasinan, we might as well refer them to the OFW Hospital based in San Fernando, Pampanga. Oo, calamity assistance, legal assistance, educational assistance, sa kalain mo pati OWA, meron palang ganun. So paano ba mag-avail ang isang OFW o kanyang dependent, Sir Jerry? Pag educational assistance naman, we have a scholarship program. Nandyan yung ODSP, nandyan yung EDSP, nandyan yung ELAP Livelihood, ELAP Educational Scholarship Program. And ito po ay inaasikaso ng aming opisina. And then, ang makikinabang nito, yung mga dependents ng OFW. Okay. Sir Jerry, siguro mensahe na lang natin sa ating mga kapuso, lalo't marami palang programa ang OWA. Yes, ma'am. Hindi lamang para sa mga OFW at kanilang mga kaanak. Go ahead, Sir Jerry. Saan ba sila pwedeng lumapit? Lumapit lang po kayo sa aming opisina. Ang aming regional office is located at OWA San Fernando, La Union. We have satellite offices po. We have 3 satellite offices dito sa Pangasinan. We have also satellite offices dito po sa 2 satellite offices doon sa Ilocos Sur, sa Candon and Vigan. And we also have 1 satellite offices in Lawag City. Yan. Okay. Maraming salamat, Sir Gerardo Rimorin, ang Officer in Charge ng OWA Region 1.